Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, huling araw ng ating unang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong balikan ang mga paalala sa atin para sa linggong ito at nawa ay tumimo rin sa ating mga isipan kung sino nga ba si Jesus para sa atin at kung ano ang maaari niyang o maaari nating makamtan kung kikilalanin natin si Jesus. Nung Lunes, sa pagsisimula ng unang linggo ng karaniwang panahon, pinaalala sa atin yung katauhan o identity ni Jesus na hindi lang siya tao, kundi siya rin ay Diyos. Nung siya ay binyagan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan, isang tinig ang nagmula sa langit na nagsabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." So yung acknowledgement no, na hindi lang siya basta anak ni Maria, ni Jose, hindi lang basta tao, kundi siya ay anak ng Diyos. Noong Martes, kung paanong ipinagsigawan din ng mga demonyo o masamang espiritu na nakakakilala din sa kung sino si Jesus. Nang palayasin niya ang demonyo na umaanib doon sa mga tao, sumigaw sila at ang sinabi, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos." So maging ang mga masasamang espiritu ay alam, no? Alam nila kung ano ang kakayanan, alam nila kung sino si Jesus. Nung Miyerkules naman, sa pagsisimula ng kanyang gawain, yung tinatawag natin public ministry, sa dami ng kanyang mga misyon at responsibilidad, ay hindi nawawala sa kanya ang pagdarasal. Kaya sabi po doon, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Pinapaalala sa atin, kahit gaano man kadami ang ating mga gawain, sikapin natin na hindi tayo mawawalan ng oras o kaya naman hindi natin kakaligtaan maglaan kahit konting sandali para makapag-recharge sa pamamagitan ng pagdarasal. Nung Huwebes, isang ketongin ang
nagpahayag din ng kanyang pananalig kay Jesus at ito'y nagsusumigaw din. Tinikap na mapalapit kay Jesus, nagmakaawa, lumuhod at sinabing, kung ibig mo, mapapagaling mo ako. At nahabag si Jesus at tinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Hindi mahirap kausap si Jesus, napakasimple lang, napakadali lang, kailangan lang natin siyang kilalanin. Nung Biyernes kahapon, ang sabi naman sa atin sa pamamagitan ng pagpapagaling sa isang paralitiko, sa pamamagitan ng mga kaibigan o kasamahan ng paralitiko, ay inilapit ito kay Jesus at nang makita ni Jesus, sinabi niya sa paralitiko, anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. Unang pinagaling ni Jesus ang kanyang espiritual na mula sa pagkakasala at kasunod na niyan ay ang pisikal na kagalingan. At ngayon, sa pagtawag kay Levi mula sa kanyang gawain, ang sinabi niya rito, sumunod ka sa akin at tumindig naman si Levi. At pinaalala niya sa mga tao kung bakit nga ba siya naparito. Malinaw po ang kanyang mga sinabi na naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Kung tutusin po, ang mga banal wala na dito sa lupa. Ang mga banal ay nasa langit na. Tayo po ay nag-i-struggle pa, no? Mayroon pa tayong kahinaan, nakikipagtunggali pa tayo, lumalaban pa tayo, nagkakasala pa tayo. At yan yung kumbaga, dahilan din bakit tayo ninanais na malapitan at patuloy na tinatawag ni Jesus. Kailangan din natin siyempre kilalanin ang ating pong kahinaan. Kailangan natin sa harap ng Panginoon, no? Sa harap na Jesus, hindi na natin kailangan pang magtago, lalo tigit, di natin kailangan magmataas. Kundi ang kailangan lang ay i-acknowledge lang natin, no, magpakumbaba tayo na lalo tigit, araw-araw, kailangan natin sa Jesus dahil araw-araw tayo po ay mayroon pa ring nagagawang kamalian, nagagawang kasalanan. Kaya nga isang dahilan, no, bakit ba tayo magsisimba? Dahil tinatawag tayo ni Jesus. Dahil kailangan natin ng grasya mula kay Jesus para tayo po ay magtagumpay. Ngayon, may laban tayo. Bukas, mayroon ulit. Pero lagi pong mayroong panahon na tatayo tayo, lalaban tayo at magpapatuloy tayo sa buhay dahil sa awa at grasya ng Diyos. Amen?